Ito mga bossing, yung sinasabing fall season sa amin dito sa Amerika. Talagang pag dumating na yung sinasabing fall season, yung sinasabing taglagas. Yung state namin dito mga bossing sa Michigan ay meron kaming 4 season. Meron kaming summer, fall, winter, and springtime. So yun ang aming season dito sa amin. Talagang kuha talaga namin dito yung 4 na season. Pag talagang snow, grabe snow, lamig talaga. Daming snow. Pagdating ng springtime, yung fall season dito sa amin sa Michigan, isa sa pinakamagandang state na merong na dinadayo talaga yung makikita nyo dito yung different colors ng mga puno namin dito. Talagang ang gaganda talaga ng mga kulay. Gusto ko ipakita sa inyo mga bossing yung actual view ng ating fall season dito sa Michigan. Gagala tayo ngayon at ipakikita ko sa inyo yung different colors, kung paano nag-change yung mga kulay ng mga dahon. At let's go mga bossing, tayo ay maggala ngayon at ipakikita ko sa inyo yung palibot ng lugar namin dito, yung view, yung beauty ng fall season dito sa atin. So ngayon mga bossing, nandito tayo sa aming street dito. Kung mapapansin niyo, ayan ang different colors ng puno sa amin. At kita nyo naman ang halos karamihan ay talaga nagbabagsakan na. Ayan, tingnan nyo yung bagsakan na yung mga dahon nila. At punta tayo dito sa may park kasi dito mas maganda ang pag-change ng kulay nila. Ganito kung paano mag-change yung color ng mga dahon ng mga puno dito. So ang gaganda, no? Katulad dito pulang-pula, oh, ganda-ganda, no? Grabe. So dati green yan, pag ganito lumalamig yung kulay ng dahon nila ay nagiging ganito ang kulay. Mga bossing, ito yung park namin dito. So ngayon ay halos kukonti lang ang mga pumupunta kasi dahil nga malamig na. Alam nyo naman, pagdating ng malamig talagang ang tao ay na lumabas. Kaya dyan na nagsisimula talaga na makaramdam ng ibang maraming talagang mga pakiramdam na nararamdaman talaga ang mga tao pagdating ng ganitong fall season. Pagdating nga ng winter, yung iba niyan talagang iba naglalakad na lang dito. Lalakad na lang dito sa street ng minsan tulala na. Yung iba nga kasi sabing depression, talagang malakas talaga dito pagka ganito talagang nag-change ang weather at lumalamig na. Talagang suffer din talaga, nagsasuffer din talaga mga tao sa pag-change ng weather. Ganon din yung mood talaga nag-change din, kaya maraming mga arthritis, sakit na nararamdaman. So ito yung aming park ngayon. Halika, punta tayo. So paano ang adjustment sa ganitong pag-change ng weather ay talagang maraming adjustment. Pagdating sa mental, physical, mga bossing talagang matindi. Dahil nga kasi lalo tayo mga Pilipino, hindi naman tayo sanay talaga sa lamig na ganito. Tayo ay sanay talaga sa mainit. Kaya mahirap lalo na sa mga Asian yung adjustment ng ganitong klaseng weather na meron tayong fall, meron tayong spring, meron tayong snow. Tapos talagang kumbaga nakaka-shock din talaga sa mind natin. So the only way na gagawin mo talaga ay tanggapin mo talaga lahat yung kung anong ino-offer sa'yo ng weather. Kumbaga kalilimutan mo na talaga yung weather dun sa Pilipinas eh. Kasi pag inisip mo pa yung weather sa Pilipinas, talagang mahirap mag-adjust. So kaya kalimitan minsan pag hindi mo natanggap yung sinasabing cultural adjustment, yung sinasabing culture shock, ay talagang ang magiging bagsak talaga mga bossing pagka ganitong sobrang lamig dumarating na at tayo iniisip pa rin natin yung init sa Pilipinas, ay magkakaroon tayo ng depression. So kinakailangan talagang ilalagay talaga sa isip na talagang ito na yung
haharapin mong buhay, nandito na talaga yung sinasabing buhay mo, tanggapin mo ng weather, tapos ikukondisyon mo na talaga yung mind mo na talagang ang weather ay hindi na mainit at talagang malamig. So the only way na gagawin mo ay talagang magja-jacket na. Pero it's a constant battle. Talagang hindi ganun kadali mga bossing. Yung unang punta nga namin dito sa Michigan, kasi nanggaling kami sa California, ay kasi sa California hindi bumabagsak yung mga dahon doon. Wala silang, hindi masyado yung fall season nila doon kasi wala naman silang masyadong snow doon. Nag-snow sila sa bundok lang, pero yung regular doon sa pinaka mismong city proper, lalo doon sa LA, ay hindi mo makikita na katulad dito sa Michigan. Nung pagdating namin dito sa Michigan ay sabi ko, bakit napakadumi naman dito sa lugar na ito, napakaraming dahon, katulad niya kikita niyo yung mga dahon niya, mga bossing. Sabi ko, sobrang dami naman ng dahon at napakakalat naman dito kasi wala nga akong idea doon sinasabing fall. Wala akong idea doon sa sinasabing taglagas. Yung pinanggalingan namin sa California, sa LA, ay oras lang ang pagitan. Nag-fly ka lang ng plane, after 2 hours, 3 hours, nandito ka na sa Michigan. And then all of a sudden ay ganito ang makikita mo, malaking pagbabago. At sobrang lamig doon, ay mainit, nakashort yung mga tao. Samantalang dito ay talagang mga naka-jacket na mga tao. So talagang nandoon yung sinasabing adjustment. Overall, talagang it's a constant battle talaga. Yung immediate talagang changes doon sa nararamdaman mo ng dahil nga sa weather, yung pinanggalingan mo. Yun yung mga struggle ng mga immigrants dito, yung mga bagong dating dito sa gantong, lalong higit sa mga gantong klaseng state, mga bossing. Merong summer, merong fall, merong winter, tsaka may spring. Talagang napakahirap, kaya karamihan ng mga Asian dito ay hindi nagtatagal sa mga ganitong klaseng state na merong 4 season. Yung iba bumababa ng South yan, bumababa ng California, ng Arizona, ng Texas, kasi doon sa Florida wala kasi silang snow doon na katulad dito sa taas, sa north. Kaya ang tawag sa kanila doon ay West Coast, dito sa amin naman ay East Coast. Dahil nga kasi pag sinabing East Coast, yan yung mga states na kung saan naman may mga snow, may mga ganitong klaseng mga fall, mga nagbabagsakan ng dahon. Tapos ang weather talagang napakalamig dahil nga kasi meron kaming winter time. So paano ang pakikipaglaban, paano ang adjustment, paano ang pakikipagbaka, ay talagang mga bossing ay talagang lakasan lang ng loob. Magiging malakas ang loob mo, lagi mong isipin talaga yung sinasabi mo ng opportunity na lang talaga. Dahil nga kasi iniiwan mo na yung buhay mo sa Pilipinas, wala ka naman nababalikan doon, at sometimes syempre wala naman tayong choice. Narito na tayo sa lugar na ito, iniisip na lang natin yung another opportunity na ibibigay ng lugar na ito, ng sinasabing USA o kaya Amerika. Pero behind this talagang matindi talaga rin ang pakikipagbaka ng lahat ng mga immigrants, lahat ng mga Pilipino na nandito, lalong higit dito sa ganitong klaseng malamig na lugar. So mga bossing, tingnan natin tong view ng lake. Nakikita nyo tong kulay ng puno sa likod ko, grabe no, yung ganda ng kulay, ayan no, kita nyo yung pagkapula. Tapos yung ibang mga puno ay ayan, kita nyo yung brown. Tapos ayan, so yan ang view ng ating yan ang beauty ng ating fall season dito sa Michigan. Pakita ko sa inyo mga bossing yung view ng lake natin dito. So ito yun naman ang view ng lake natin dito, kasi itong park ay malapit lang sa lake, kaya makikita nyo. Siguro mga 2 linggo lang yan. Pagdating siguro after ng Thanksgiving, halos karamihan ng mga puno ay talagang wala ng mga dahon, bagsakan na talaga. Makikita nyo naman sa floor, ayan sa ground, makikita nyo naman ang mga dahon talagang bagsakan. So pagka ganyan nagbabrown na yan, next na yan ay babagsak na yan. So makita nyo yung pagbabago katulad dito mga bossing, ayan ay ganyan pa ang kulay niya, and then after that magbabrown yan, and then babagsak na rin yan. Kung pagmamasdan sila, napakaganda. Yun nga lang, hindi maganda sa pakiramdam. Kasi talagang napakalamig.
So mga bossing, tingnan nyo yung view ng ating lake. Pagdating ng summertime, makikita nyo napakaraming boat dito, mga nangangawil, mga nag-enjoy sila sa lake. Pero ngayon, wala ka nang makikita dahil nga kasi talagang hindi mo na ma-enjoy dahil nga kasi napakalamig na ng panahon. Ayan. Maraming isda dyan. Yun nga lang ay wala tayong hilig mag-fishing. Mahilig tayo sa gardening. Pero who knows, baka pagdating ng araw makabili tayo ng boat, ay mga bossing, ay mapapakita naman natin yung another journey natin. Pupunta naman tayo doon sa sinasabing fishing time or fishing journey natin. So kapag naubos na ang dahon ng puno, mga bossing, ay ganito na ang itsura ng puno. Ayan o. Kita nyo, di ba? Sa susunod na springtime, mga around April, May, tutubo na uli ang mga dahon niya. Ito ang lake namin dito. Tignan nyo ang different colors. Ang gaganda, no? Ang ganda ng kulay, lalo na higit pag tinatamaan siya ng araw. Ayan mga bossing, tignan nyo, oh. Yung kulay ng dilaw, ng pula. Ayan, ano. We have a really good weather today, huh? It's good, doesn't it? Yeah, thank God. We have an extension of what we call dito overall, katulad na pinag-usapan natin kanina, ay ano nga ba talaga ang buhay dito sa Amerika? Masaya ba? Konbinyente, mabibili mo lahat ng gusto mo, pagkain, kaya mong bumili ng bahay, sasakyan. Yun yung mga bagay compare doon sa iniwan natin sa Pilipinas, na madali mong makuha dito sa lugar na ito. Pero ang tanong nga ay masaya ba? Kung ako ang tatanungin nyo, ay nandito opportunity. Opportunity nandito, pero when it comes doon sa sinasabi nga talagang masaya nga ba talaga, ang tanging sagot ko lang ay there's no place like home. Wala talagang kasing saya. Yung lalong higit mararamdaman namin yan lalong pagka ganitong klaseng lumalamig at pumapasok yung sinasabing bear, at nandiyan dyan yung sinasabing paglalagay natin ng parol, yung Pasko, yung simbang gabi. I'm telling you, yan ang hindi namin nakikita talaga dito. Walang kasing saya. Walang kasing saya talaga. Ang Pasko natin dyan, ang bagong taon natin dyan, katulad nga sabi ko nga sa inyo, pag gantong lamig ay talaga naiisip na namin ang Pilipinas, naiisip na namin ang simbang gabi, naisip na namin ang parol, yung mga kumikititap na mga Christmas decoration natin dyan. Kaya yung mga bagay na yung mga bossing, kung yun ang iisipin namin na nandito kami sa Amerika, ay madidepress tayo. So kinakailangan talagang yun ay aalisin natin sa isipan natin at tatanggapin natin talaga na ito na ang ating tahanan, at kung ano meron tayo dito ay pagyamanin na lang natin, para na lang doon sa ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas na patuloy nating tinutulungan, patuloy nating sinusuportahan. So mga bossing, yun lang ang sumatotal ng kabuuan ng buhay natin dito sa Amerika. Opportunity wise, nandito. Mga pagkain na nais mong tikman, mga bagay na nais mong bilhin, at makakatulong ka ng higit sa iyong mga kamag-anak doon sa Pilipinas, mapag-aaral mo sila, naririto yon. Pero when it comes doon sinasabing kaligayahan, happiness, parang sa akin lang mga bossing, parang isang ibon na ikinulong mo sa isang hawla, na binigyan mo ng maraming pagkain, nandoon na lahat, pero nakakulong pa rin siya. Malaki talaga mga bossing ang nagagawa ng lamig. Makikita nyo kahit yung ating mga halaman ngayon sa garden, ayan, ating mga okra, talagang nais pa rin nila sanang mabuhay, magbulaklak at magbunga, magbigay ng kaligayahan, pero
wala nang magagawa. Talagang kasi talagang na-depress na. Ay, talagang nalulungkot pa naman ako mga bossing dito sa aking okra. Alam niyo kung bakit? Siya lang yung pinaka-video ko na talagang humakot talaga ng maraming views. I believe it's almost like 4.5k na. At enjoy naman ako mga bossing dun sa aming tao na natulungan natin na nag-view doon sa kung paano natin ginamot yung langgam dito sa ating okra. At nakita nyo naman patuloy na nagbunga ng magagandang bunga. Kaya pero eto ngayon mga bossing, hindi naman natin kayang ilipat ito sa ating greenhouse kasi ang tatangkad at ang tataas. Sa susunod na summer na lang uli, magtatanim ulit tayo ng okra dito. Hopefully lumabas uli yung langgam. At wala naman siya magagawa dahil meron tayong hydrogen peroxide. So, mga bossing, doon sa mga hindi pa subscriber, kung kayo ay napadaan dito sa ating channel ngayon, subscribe na kayo dyan, please. Para at least naman madagdagan naman yung ating mga subscriber. And then I'm very happy to welcome you in our channel. At don't forget, hit nyo yung ating bell button para at least ma-notified kayo sa mga susunod pa nating marami pang video yung upload. So thank you for your time. Thanks for watching. So itutuloy na natin yung ating paglilinis ngayon dito sa ating garden.